Nandito sa akin yun guys, yung world's first flip phone na meron ng 4K Pro Stable camera under 30,000 pesos. Legit? Totoo ba yun? What did it? Grabe naman! Well, si Infinix pa ba? This is the Infinix Zero Flip. Eto lang naman guys, yung kanilang pinakamahal, pinaka-the best, and probably pinaka-cool. First time kasi to na meron na silang flip phone. And today, ano pa bang gagawin natin? I-review ko pa ba to? Pagdating pa lang dito sa kanyang specs, napakasulit na. Unang-una guys, meron na siyang 512GB, which is hindi mo yan mahanap sa iba't ibang mga flip phone at this price point. Meron na din siyang zero gap hinge, which is ang tagal-tagal na gawa ni Sam. Inabot pa sila ng 6th generation, tapos eto, first flip phone, zero gap kaagad. Grabe. Also, meron na po siyang 3.64-inch na cover screen, which is para sa akin is okay na pagdating sa isang flip phone. Now, ano pa nga ba yung makukuha nyo kapag binili nyo etong phone na to? Well, tingnan natin. Baka meron siyang issue or problem. Let's see. Dahil nga today ay magkaroon ng unboxing and review, and we will start in 3, 2, 1. Let's go! Yo, what's up guys? I am JP and this is JDN TV. Ngayon, puntahan naman natin yung kanyang box. Kung makikita nyo dito guys, get in now. So parang sinasabi nila sa atin na bilhin mo na to. At the top, nakalagay yung kanyang storage and RAM, which is 512 at 16GB of RAM. Sa likod naman, nakalagay yung kanyang mga main specs. And even sa sides guys, nakalagay yung kanyang mga napaka-special na features. Pero hindi na tayo magda-dive into that. Puntahan naman natin yung kanyang mismong loob. So unlike most phones, eto guys ay pag ganun yung pag-unbox. Wow! Wow naman! Perfect na perfect pang gift. Also guys, kung hindi nyo napansin, paangat na po yan. Parang inaalay mo na siya. Eto na, master. Unbox mo na to. So, ang unang bubungad sa atin dito is yung mismong smartphone. This is it. Wow! Mamaya na yan. Pagkatapos nitong kanyang cover guys, meron tayong 3 boxes dito. Ayan. First box works with GoPro. Ano kaya to? Ooh, interesting. So yung laman pala nito guys is yung kanyang casing. This is for the bottom part and this is for the upper part. Now, after that, dito naman tayo sa pangalawang box. Ang laman nito guys is yung kanyang USB-A to Type-C na cable. And lastly, yung kanyang third box, which is yung kanyang 70 watts na power adapter. Also, nakalagay na rin dito guys yung kanyang SIM ejector pin. O, diba? Kompletong-kompleto na. Overall, sa pag-unbox ko dito guys, ang masasabi ko lang talaga is ang premium ng kanyang box. Like, bakit hindi ito nagagawa ng mas mamahaling phone? Bakit? So, eto na guys, si Infinix Zero Flip. As you can see, ang liit-liit niya lang, di ba? Pero, boss, magigero ko, boss. Birthday mo ba? Tara, magigan kita. Magic! Ooh. So, ganito talaga guys, kapag mga flip phones. And so far, Infinix really did a good job pagdating dito. Unang-una, pagdating sa kanyang colors or variants, eto guys, ay sumunod talaga sa WGSN trend. And meron silang tinatawag na campaign which is Blossom Glow. This phone is available in 2 colors, which is ang rock black and blossom glow, which is parang pink. Para sa akin, it signifies women empowerment. So sa mga girlish dyan, baka eto yung trip nyo. Pagdating dito sa kanyang build quality, at the lower back guys, meron tayong glass dito. It also got a metal frame na merong mga antenna buds. Yung kanyang front, of course, is not glass. It is made with a foldable LTPO display. And yung kanyang mini display naman dito guys, is protected with Corning Gorilla Glass Victus 2. So matibay ito guys. Hindi ito mabilis mag-crack or magkaroon ng mga gasgas. Now, yung sinabi ko naman kanina, which is napaka-true talaga, is that wala na po talaga siyang gap dito kapag sinarado natin siya. Zero gap hinge nga, di ba? Which is, of course, mas prefer talaga natin to compared sa mga merong gap. Dahil nga, kapag merong gap, papasok yung mga dirt doon and magkaroon ng gasgas yung inyong inside display or baka masira pa nga. So, mas protected and mas magandang tingnan kapag zero gap na po siya. Now, sa buttons and ports naman, dito guys, sa baba nakalagay yung kanyang SIM card tray, microphone, Type-C port, and main speaker grills. Dito sa upper right side naman, nakalagay yung kanyang volume rockers and yung kanyang power button / fingerprint scanner. Dito naman sa left side, wala tayong makikita dito. Puro mga antenna buds lang. And sa top naman, nakalagay yung kanyang secondary microphone. Now, dito naman sa my top front guys, nakalagay yung kanyang secondary speaker or earpiece plus yung kanyang front flash. So guys, si Infinix, meron pa rin front flash
Even pagdating sa kanilang flip phone, ang cool. Now, ang mas cool para sa akin dito guys is yung kanyang likod. Meron tayong dual ring cameras with borderless vision dito, which is yung kanyang display. Para na po siyang edge to edge talaga. And sa baba naman ng kanyang camera guys, nakalagay din dito yung kanyang rear flash. Oh, di ba? Maliwanag pa din. Now, this phone has been tested 400,000 times. Parang ganun. So, kapag mayaman ka masyado, tapos gusto mo yung mag-clap, tapos ayaw mong gamitin yung kamay mo, parang ganito lang. Ang cool, di ba? Now, etong photo guys ay napakagaan lang din dahil nga meron po siyang 195 grams of weight. So, di ba? Pwede na siya ibulsa nang walang problema. Kapag meron kayong mga polo na merong bulsa dito guys, pwede na yun. Now, build quality wise, gustong gusto ko talaga itong phone na to. Napaka-exquisite ng kanyang pagkakadesign, especially pagdating dito sa kanyang hinge. Just look at the branding, guys. Hindi ito yung typical na Infinix smartphone. Ang ganda and ang premium talaga na itong phone na to. Mas premium sa lahat ng mga nakita yung Infinix na smartphone so far. It's also associated with JBL guys, kaya naman yung kanyang speaker dito is malakas and at the same time maganda rin, hindi yung malakas lang. And also with the case naman, eto yung magiging kabuuang itsura ng phone. Oh, di ba? Maganda na. May free case pa. Tapos guys, may purpose din yan. Kung gusto mong manood ng mga videos horizontally, ganun lang, di ba? Kung portrait naman, syempre, you're good to go. Napaka-cool kaya yung nakalagay lang na ganito yung phone mo tapos pa-scroll ka lang. Yayamanin vibes, diba? Here comes the money! Here we go. Now, this phone overall is napakaganda na talaga. Except na lang siguro sa isang napaka-minor na design flaw, which is yung kanyang super noticeable na plastic bezel dito. Siguro guys, kapag dinesign nila to ng hindi masyadong plastic looking, mas maganda to. Pero yes, para sa akin, yun lang naman. Overall, napaka-premium looking niya na talaga. And I think na kapag nakita ko to in person, tapos hindi ko pa alam yung pricing, pag-a-assume ako na around 50k to. Ganon siya kaganda. Now, let's talk about the display or the displays. Yes guys, mali ako doon. Dalawa to. Unang-una dito sa kanyang main display, etong photo ay mayroong 6.9 inch. Wow, ang laki. 6.9 inch foldable LTPO AMOLED display with 120Hz refresh rate, 240Hz touch sampling rate, and up to 1,400 nits of peak brightness. Now, the smaller or the cover display, eto guys, ay merong 3.64 inch AMOLED display. Na katulad ng sinabi ko kanina, ay meron ng Corning Gorilla Glass Victus 2. So, in short, matibay and maganda siya. Ayun yung maniwala. Just look at that. Oh, di ba? Kahit yung mga merong camera, guys, meron parang display yan. Borderless nga, di ba? Napaka-cool talaga nito, guys, dahil nga para makuha mo to, kailangan mong gumastos ng 50k pataas. Pero, guys, this phone, 30k pababa. And meron ka ng ganun. Now, of course, kapag pinag-usapan natin yung kanyang main display, walang masyadong best talaga dito. Since kapag i-compare natin to sa mga not flippable or not foldable display, syempre, mas makakakuha pa tayo doon ng mas mabilis na refresh rate, mas bright na display. Pero guys, napiflip ba yun? Napiflip ba yun? Hindi, di ba? What did he say? Yun na yung sagot ko. Pow! Also, yung pinaka nagustuhan ko talaga about this phone, guys, is yung kanyang feature na nandito na sa kanyang cover screen. So, this one acts like a phone, a smaller one. Pwede ka na mag-YouTube dito, Facebook, TikTok, and other things like that. Yung mga common feature ng mga iba't ibang mga flip phones, nandito na rin yan. Yung hover mode, which is yung isa-set up mo lang yung phone mo para kumuha ng picture, andito na po yan. Either selfie or back camera, pwede yun. Kapag back camera yung gagamitin mo, guys, meron kang dalawang matitingnan. Unang-una is yung kanyang cover screen. At po ay yung preview para makita nyo yung sarili nyo habang pinipicturean kayo. Makakapag-ayos kayo, makakapag-posing kayo ng maayos. Yung sa kanyang main screen naman is ma-angle and makikita kayo ng photographer ninyo or videographer. So, napaka-cool, diba? Siyempre, meron ka pang iba't ibang feature dito. Napakarami na ito, guys, since Android po siya. Customizable. Hindi katulad ng iba dyan. Stuck ka lang kung anong meron ka. Pwede ka nga maglaro dito, diba? Diba? Ang cool. Ante. Okay. Meron ka ring 3D cute pets na pwedeng ilagay dito, guys. Or pwede rin yung own pets ninyo. Pwede kang gumawa ng 3D nila. And pwede nyo siyang ilagay dito sa inyong cover screen. Diba? How cool is that? Siyempre, sa mga taong GGSS naman, katulad ko, definitely pwede nyo ilagay yung mukha nyo dito sa kanyang wallpaper. Diba?
Overall, pagdating dito sa aking paggamit guys sa main display niya is that medyo noticeable lang talaga yung kanyang depression dito sa kanyang gitna. Hindi yung mental health ha. Depression as in yung parang kanal. Parang na-press na part dito sa middle. And kapag ito-touch naman natin siya guys, medyo noticeable talaga siya. Pero, habang tinitingnan natin siya ng straight, like straight to the point, well definitely, hindi mo talaga siya manonotice, especially kapag nag-Facebook kayo, which is white or bright na display. Kapag bright kasi guys, yan, hindi mo siya makikita. Pero kapag medyo dark naman, medyo noticeable talaga siya. So, okay lang naman yon as long as meron kang zero gap na hinge. Diba? Expected naman talaga yon since meron kang flip phone. Ang masasay ko lang talaga is masasanay ka rin in the long run habang ginagamit ito. Kapag mas trip mo naman gamitin yung kanyang cover display, mas maganda. Siyempre, dahil nga mas maliit, mas madaling i-access, and napaka-portable din talaga ng phone habang naka-fold po siya. So, shoutout na lang sa Infinix. Bakit ang galing nyo? First time nyo ba talaga to? Sagutin nyo ako ha. Now, dito naman tayo sa kanyang performance. Mabilis ba etong si Infinix Zero Flip? Well, eto guys ay meron ng MediaTek Dimensity 8020 6nm processor with octa-core CPU up to 2.5 GHz and Mali G77 MC9 naman pagdating sa kanyang GPU. Ngayon guys, kung Mobile Legends, Hawk, COD lang naman yung laruan nyo, well definitely wala na kayong problema dito sa phone ito. As you can see dito sa Mobile Legends, napaka-smooth, napaka-playable. It's because guys, meron na po siyang 120Hz plus 240Hz na touch sampling rate, which is perfect na pang-gaming dito sa mga games na to. So far guys, pagdating dito sa performance, wala na akong problema dito. Napakalakas na nitong phone ito. Makakakuha na po siya ng Antutu benchmark ng around 700,000 plus. Also, huwag niyong kalimutan na 5G na rin to. And meron pa rin po siyang X Arena kung saan pwede kayong mag-start ng game dito para mas smooth. And also, meron din po siyang game mode. Kapag kayo mahilig mag-multitask, perfect na to. Meron kang 8GB of RAM that is expandable up to 16GB plus 512GB na storage. Makaka-download ka na ng maraming mga, mga gusto mo. Yeah, boy. Mapag-games, apps, things like that. Wala na yung problema, guys. Pwede nyong pagsabayan yung 2 apps dito, guys. As you can see, Facebook sa taas, YouTube sa baba. So, kapag nag-scroll tayo dito, guys, pwede tayo mag-scroll sa Facebook sa taas and YouTube or TikTok naman sa ibaba. O, multitasking yon, di ba? Pwede nyo rin itong gamitin sa iba't ibang mga apps like Messenger, Gmail. So, nag-chat kayo habang nagbabasa ng email. Pwede yon. And like I said kanina, gumagana rin to as a small phone. So, pwede kayong mag-Facebook dito. Pwede kayong magbasa ng email and things like that. So, yan po. Lahat ay powered by the processor na MediaTek Dimensity 8020, which is a pretty capable processor. Medyo behind lang siya ng konti sa MediaTek Dimensity 8200. Pero all in all guys, napakalakas na ng processor itong phone ito. It can handle pretty much all the tasks na ginagawa natin in our day-to-day life. So far guys, for me, okay na etong si Infinix Zero Flip pagdating sa kanyang performance. Smooth na talaga siya. And for its price, wala na akong masabi. Hindi na magre-reklamo dito. Now, for the battery of this phone guys, akala ko talaga maliit lang siya dahil nga foldable. Pero it has 4,720 mAh battery. It can last around 1 day kapag palagi mo talaga siyang ginagamit. Pero kapag yung cover screen lang palagi yung tinitingnan nyo, ginagamit nyo, aabot ka ng around 2 days with this phone. Now, using its 70 watts of fast charging, macha-charge mo na itong phone to ng around 50 minutes from 0 to 100%, which is pretty quick. Napakabilis na nun guys. So, it's one of the main features na makukuha mo dito kay Infinix Zero Flip. So, yung mga ibang mga flip guys, hindi pa ganito kabilis yung kanilang charging. And napaka-impressive lang talaga na first time pang gumawa ng Infinix ng ganito. Pero, one of the best na kaagad. Like, wow! Now, let's talk about its camera. Retro, diba? Parang 90s. Eto guys, ay merong 50-50-50. Ang ganda ng pagkakagawa. Yes, it has 50MP main camera na merong f1.9, 50MP ultra-wide camera na merong f2.2, and 50MP selfie camera na merong f2.5. Now, the back camera or main camera nitong photo guys ay meron ng OIS plus EIS. That's why matatawag mo talaga itong Pro Stable Camera for vlogging. Yes, nasubukan ko na to guys. And yung kanyang back camera is napaka-smooth talaga. Like kapag gagamitin mo siya ng paganito or even yung normal na paganito, napaka-smooth niya talaga kapag ginamit mo yung kanyang Ultra Steady Pro. In this
base settings, it can go up to 4K at 30 FPS. And kung gusto mo naman yung 60 FPS, well, you can use the selfie camera since it supports 4K at 60 FPS. And ultra steady pa rin naman yun, pero EIS lang po siya. Wala po siyang OIS katulad na lamang ng kanyang back or main camera. Kung mahilig kang gumawa ng mga contents like TikTok, Facebook, yung mga pasayaw-sayaw, well, definitely guys, mas maganda to dahil nga you can set this up in your table or something flat surface. Tapos, meron ka ng preview dito sa kanyang likod para makita nyo yung inyong ginagawa. No need na mag-hire ka pa ng cameraman or bumili ng tripod para lang mag-set up sa inyong mga content na ginagawa. Ganito lang guys and you're good to go. This is called the hover videography or hover photography. Ganito yung advantage kapag meron kang flip phone. Like I said, merong 4K 60 FPS yung kanyang selfie camera. So, hindi ka rin mapapahiya sa quality nito guys. Kaya naman kapag kayo magbe-video, pwede rin gamitin yung kanyang selfie camera. So, ang kagandahan nitong phone ito is wala siyang waste. Lahat ng camera is maganda. That is why lahat ng camera magagamit mo. Hindi katulad ng mga iba't ibang flip phone na hawakan ko in the past. Pangit yung kanilang selfie. That is why gusto ko talagang gamitin palagi yung kanilang back camera. Eto guys, okay na yung kanyang selfie camera. So, Infinix, ano nyo nagawa to? Now, as you can see, dito sa aking mga photos na nakuha guys, napaka-sharp, contraste rin yung kanyang dating. Maganda yung kanyang color reproduction, and overall para sa akin, natural naman yung kanyang dating. Even pagdating dito sa kanyang selfie camera, super sharp and color accurate na rin siya, kaya naman hindi ka na mapapahiya kapag in-upload mo to sa inyong mga social media like Instagram, Facebook, and more. Meron din siyang DV mode kung tawagin dito guys. Kapag hinawakan mo siya ng ganito, tapos naka-video mode ka, pwede mong iset yung iba't ibang mga filters dito kung saan magmumuka po siyang retro katulad na lamang ng paghawak ninyo. So, retro vibes na yung paghawak, retro vibes pa yung result. So, ang cool lang na dinagdag yan ng Infinix dito sa kanilang Zero Flip. Also guys, meron po siyang RAW HDR. That is why kapag nasa low light scenarios kayo or sa gabi, well definitely makakakuha pa rin kayo ng mga stunning photos with this phone as long as ma-angle mo lang siya ng tama. High quality pa rin guys yung result nitong phone na to. Napaka-nostalgic talaga nito guys, especially kapag kayo ay mga 90s kung saan usong-uso yung flip phone noon. I'm pretty sure na magugustuhan mo etong si Infinix Zero Flip. The camera is just as good kung paano nila ina-advertise. Hindi po siya katulad ng iba na parang exage masyado tapos pangit pala in person. Eto guys, maganda na po siya and I would recommend this one if you love taking videos and photos with a twist. So, yung twist dito is yung pag-twist niya. Now, let's talk about the features. Kung napansin nyo kanina guys, ilalagay talaga nila dito na works with GoPro. So, yung meaning po nito is that kung meron kayong GoPro, meron po siyang GoPro Quick dito. Kung saan, pwede mo siyang i-connect. And kapag na-connect na po siya, pwede nyo i-control nyo inyong GoPro with this phone. And makikita nyo dito yung preview kung ano yung nakikita nyo sa inyong mga GoPro. So, literally, na works with GoPro. And siguro merong double meaning since para din siyang GoPro pagdating sa kanyang magiging stable. So, napaka-stable nito guys. Para ka nang merong GoPro kapag ginagamit mo siya pang video-video. Now, meron din siyang AI vlog dito guys. Kung saan kapag meron ka ng mga maraming videos na kinuha with this phone, pwede mo po siyang iselect lang and gagawa po yung phone ng vlog. So, literal na naman to, AI vlog. And meron din mga iba't ibang features na hindi naman masyadong bago, pero it's good to have. Katulad na lamang ng AI eraser. Pwede mo nang i-erase yung mga ayaw mong background. Katulad na lamang ng mga tao or mga things na sagabal sa inyong mga background, mga photo bomber. Pwede mo na yung tanggalin using the Infinix Zero Flip. O, di ba? Amazing! Meron din po siyang smart cutout kung saan i-hold mo lang yung inyong mga pets or ikaw. Tapos pwede mo siyang gawing emoticon. So, nakita na natin yan sa iba't ibang mga smartphone. But again, it's good to have it with this phone. Now, merong unique dito, of course, which is yung Ask AI ng Infinix. So, para itong ChatGPT, guys. And yes, meron na po siya. Napaka-smart din ito. Helpful na ito para sa mga students with their assignments and things like that. Also, it has NFC. So, instead of using your physical cards, pwede mo nang gamitin itong photo as your card. So, gets mo ba yun? Itatap mo lang siya sa mga nagsusupport ng NFC na payments and you're good to go. And my favorite is Android 14 pa po siya.
Pero, meron po siyang update hanggang Android 16 plus 3 years of Android security patch update. So, okay na para sa akin yon. And yes, overall, recommended ko na etong si Infinix Zero Flip. Kung gusto mong makamura, will definitely get in now. At the launch date na November 19, 2024, eto guys ay makukuha mo lang sa halagang 29,999. So, para sa akin, kung gusto mo talaga yung pinaka-the best na presyo, will definitely, you must get it first on the launch day. Dahil nga, kapag tumagal na siya, hindi na mababalik yung presyo na yan guys. Limited time offer lang talaga yan. All in all, this has been the best Infinix phone that you can get ngayong 2024. I hope na mayroon pang improvements Infinix next year. And so far, so good naman yung kanilang first flip phone ever. Like, legit, maganda talaga siya. So, that's pretty much it for this video. I am JP and this is JD TV. If nag-enjoy ka sa video to, will definitely subscribe now. And don't forget to hit that notification bell. Thank you for watching and God bless. Bye-bye.